every Friday, hinahatid po ako ni Papa sa school. Shortened work hours po kasi sila kapag Biyernes para daw po magkaroon ng work-life balance yung mga empleyado. Kaya kapag Friday po, late pumapasok si Papa sa trabaho at hinahatid ako sa eskwela. Hindi ko kailangang gumising ng napakaaga para makasabay sa school service. Hindi ko kailangang makipagsiksikan sa mga kapwa ko estudyante. Espesyal na araw talaga sa akin ang Biyernes. Last Friday, paalis na kami ni Papa nang tumawag yung boss niya. Kailangan daw siya ng maaga sa opisina kasi may mga foreign suppliers daw na dumating. Dahil too late na para sumabay sa school service, binuka ko ni Papa ng sasakyan sa isang ride-hailing app. Gaya na nakasanayan, sa front seat ako umupo. Smooth naman ang biyahe. Tahimik lang si Kuya Driver. At nung makita ko yung malaking printing shop, alam kong malapit na akong bumaba. Dito naganap ang pinaka-nakakahiyang eksena sa buong buhay ko. Pagka-unlock ng pinto, yumakap ako kay Kuya at bumeso. Gaya ng nakagawian ko kapag hinahatid ako ni Papa. Pagkabitaw ko, doon ko lang naalala na hindi nga pala si Papa ang naghatid sa akin. Namula at uminit ang mukha ko sa kahihiyan. Paulit-ulit akong humingi ng sorry kay Kuya Driver na na-shocked at halatang gulat na gulat. Nagmamadali akong bumaba at habang naglalakad ako papuntang school, gusto ko na lang mag-evaporate. O di kaya ay umakyat ng mataas na puno at doon na lang tumira. Kuya Driver, kung nakikinig ka, pasensya na ulit. Hindi po ako creepy. Hindi ako nambebeso ng strangers. Nadala lang ako ng Friday vibe and muscle memory. Naging automatic na tuloy ang pagbababay ko na may kasamang yakap at beso. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Ali. Well, Ali! Ang cute naman ng kwento mo. Nakakatawa. Alam mo, good. Uh-huh. It's good to start my birthday week, diba? With a story that's light. Parang hindi masyadong heavy-heavy, Lunes na Lunes, diba? Tama. So, nakakatuwa at nakakatawa. Ito lang ang sasabihin namin sa'yo, Ali. This will not be the last time na mapapahiya ka sa buhay mo. May mangyayari at mangyayari yan. Ang maganda na lang na lesson na pwede mong matutunan dito is that be mindful. Next time maging mindful ka, 'di ba? Being mindful means may Presence of mind. presence of mind. Kasi May nag-autopilot intention ka. Correct. yung utak mo. May intention ka na yung mga ganun ba? So, hindi naman for all you know, si Kuya Driver, kailangan niya rin ng yakap. Baka, alam mo yun, baka nung araw na yun, kailangan niya ng something that will make his day. And for sure, kung ikaw ay nagkwento sa Maywagang Burnay, si Kuya nagkwento din yan sa mga kasamahan niyang tsuper. Diba? Masaya to, actually. Saka ako, I don't think na, Ali, nakakahiya yung ginawa mo. Cute nga siya, actually. Oo, kasi you're 16 years old. Oo. Diba? Kung titingnan kung si Kuyang Driver, iniisip niya na parang ay baka kailangan niya lang ng may problema yung bata kaya napayakap sa akin. Oo. Or yun nga, nag-explain ka ba, Ali, na sorry, akala ko daddy ko, di ba? And then tapos na. Tapos na. Ang lesson also to be learned today, Ali, is that pag natapos na ang isang bagay, there's no use dwelling on it too much. Wala nang use kung umakyat ka ba sa puno at doon na manirahan? Sa tingin mo ba? Sa tingin mo ba, mababalik mo pa ang nakaraan? Wala na, tapos na. But we fully understand you, Oo Ali, naman. sa edad mo na 16 years Correct, old. bata. Talagang parang feeling mo gusto mo nang maglaho. Mag-evaporate ka nga, tsaka umakyat nga ng puno, tas manirahan kasama ng mga tikbalang. For sure. Diba? Pero talaga yan, it's part of growing up. May mga kahihiyan po talaga tayo mga nararanasan. Well, siguro yung naging reaction ni Manong Driver, ni Kuyang Driver, nung niyakap mo siya, na parang nagulat din siya kasi baka iniisip niya talaga, baka pag nangyari sa akin yon, parang feeling ko baka may pinagdaanan yung bata.
Tama. Na talagang kailangan niya ng hug, Yeah, kailangan oo. niya ma-release Correct. kailangan niya ng comfort. Yan, Ayan. yun. Kasi yung hug naman, it's a form of comfort Oo Yun nga lang kasi, kaya siya siguro mas nalulure kay Jegs kasi may kasamang beso. Ay, ang beso kasi hindi masyadong for comfort Yun nga lang. Ang mahirap kung ano ba to, beso ba to ng cheek to cheek o lips to cheek na malaway-laway pa. Pero alam mo, cute. Ang nakikita ko lang dito, cute ninyo ni Daddy. Alam mo yon kasi lagi pa rin kayo na may ganyan na may pagyakap bago bumaba. 'Di ba? Sana isang bagay na hindi mawala sa mga magulang kasi hindi naman sa nananakot, no? Pero you'll never really know what will happen to a person in a day. 'Di ba? At least alam mo sa sarili mo na kunyari for the very last time nayakap mo pala. Yung gano'n, yun doon naman ako natutuwa sa relationship na meron kayong mag-ama, 'di ba? Na sa sobrang automatic yung muscle memory, 'di ba? Na parte na ng buhay ninyo yung cuddles. Edi na-cuddle mo tuloy si Kuya. Warm hugs for Kuya Driver. Ayan, malay mo nga, kagaya ng sabi ni Nicole na baka si Kuya kailangan niya ng hug Yan. during that time. Diba? You'll never know There's always a reason for everything. Yes. Diba? So si Kuya na parang siguro feeling niya during that time wala nang saysay yung ginagawa ko. Kasi alam mo, ewan ko kung na-feel mo na to ever sa trabaho natin. Ako, Jegs, ilang beses ko yung naitatanong sa sarili ko na parang, am I still relevant? Ilang beses ko na yan. Parang, itutuloy ko pa ba itong ginagawa ko ng maraming taon? Effective pa ba ako? May mga ganyan ako, mga overthinking days Tapos suddenly, si Lord, magbibigay siya ng mga pangyayari na magpapatunay na relevant ka pa. Bigla kanyang, kunyari, bibigyan niya ako bigla ng, teka lang, may award ka na matatanggap. Or di naman kaya, kung di man award, meron akong message na matatanggap mula sa isang tambalanista na talagang, dahil sa mensaheng yon, alam mo na, ay, okay, may saysay pa pala at kailangan ko magpatuloy para sa mga taong katulad nito. May mga ganon. So, for all you know, ganun yung pinagdadaanan ni Kuya. Na parang ilang dekada na akong nagmamaneho. Hanggang kailan ko to gagawin. Correct. Diba? Dahil sa yakap mo, may isip niya na, ay, hanggang may mga taong nangangailangan ng aking pagkalinga. Yan. Kasi ang pagmamaneho po, like for example, sa mga Grab, sa mga in-drive man yan. Joyride, lala Hindi mo. lang po yan basta trabaho, it's a public service din Yes. Kasi serbisyuhan niyo po yung mga taong walang masakyan. Kagaya ni Ali, 'di ba? Dahil yung dad niya na supposed to be walang pasok, biglang pumasok. So dahil nga yung mga ride-hailing app na ngayon is available na, so talagang it's a public service din at the same time. Totoo. Actually, sa totoo lang, ang laki pong tulong talaga ng mga ride-hailing apps. Yeah. 'Di ba? Dahil po sa inyo, napakarami pong natutulungan, maraming naitatawid. Na by the way, today i-congratulate lang natin, Jegs. Ay, hindi pala today, sa Wednesday. Yan. Ang ating Green GSM Driver Day. So shout out sa mga tsuper ng Green GSM. Ayan. Oy, batiin lang din natin ito nakikinig sa atin sa isang in-drive driver naman na nasakyan ni Matthew. Ayan, si Arnulfo Villares Jr. Uy, Kuya Arnulfo. Nakikinig daw sa atin. Nakikinig ka sa amin? Nakapag-register ka na ba sa Love Knows No Boundaries promo? Pero nung nasakyan daw ni Matthew, naka 90.7 siya. Ay, talaga? Oo. Aba, very good. Very good yan, Kuya. Kasi malay mo, si Diego makasakay sa iyo susunod o kung sino mang mga DJ, basic. Correct. Ayan. Masasampal ka ng wampay. Tama. Yan. Salamat na nga marami. Ayan, salamat sa mga drivers po kasi imagine ninyo kung walang mga driver na mga public vehicle. Paano tayo? Oo. Lalo na during the season, tapos weekends. Na-experience ko yan kahapon sa area ng MOA. Grabe. Parang ang buong Maynila po ba ay nasa MOA? Promise. Hindi, literal yung road from hypermarket all the way to SM Department Store. Di ba hindi naman yan masyado? Oo. Dire-diretso lang yan punuan. Alam mo ba, 1 oras dyan yung asawa ko? Wow. 1 oras.
Isang oras, So, Jegs. nagcho-choke na sa sobrang dami na ng mga Ang mall dami, goers. oo. So, itong mga driver na ito ng mga PUV, kayo po yung dahilan kung bakit nakakasakay itong dami ng mga mall goers. 'Di ba? Ayan. Ang pinagtataka ko lang, ang dami-daming tao sa mall, pero pagdating sa cashier, ang konti ng pila. Sabi ko, ano nangyayari? Asa silang lahat? Pero karamihan kumakain. So, Ayan. but anyways, mabuhay ang mga tsuper. Yan, mabuhay Mabuhay po po yung mga kayo. drivers natin. Correct. And buti na lang din, Ali, sa totoo lang din, buti na lang din, napunta ka sa tsuper na mabait. Mhm. Kasi kung iba-iba din yan, hindi naman daw lahat, may Aha. mga iba naman yakis. Ayan, correct. Pwedeng, Oo. pwedeng ginawan ka ng masama, pwedeng hindi ka, pwedeng nilak ulit yung pinto mo, Oo. yakap ba ha, teka. Oo. Pwedeng mag-take advantage. Tama. 'Di ba? Pwedeng nilabas niya yung dila niya. Ayaw niya ng beso lang. Gusto niya with tongue. Oh my gosh, nakakaloka, Oo. 'di ba? Pero again, Ali, ito yung tandaan mo, ipasok mo dyan sa isip mo na walang mali doon sa ginawa mo. Yung nararamdaman mo, it's just normal sa edad mo na parang napahiya ka sa sarili mo. Pero yung act itself is wala pong mali doon. Yes. Ganun talaga eh. Tsaka wala ka namang mali siya din. Oo. Hayaan mo na yon. Correct. Again, ulitin namin ha. Isa itong perfect lesson na maaga mo natutunan. Mhm. That if something already happened, there's no use crying over it. I mean, pwede mong iyakan, pwede mong ikwento katulad nito, Ayan. pwede kang mag-feeling evaporate ulit, nakakahiya talaga sa true lalo, 'di ba? Pero hanggang kailan mo mafe-feel yan? Alam mo, Makakatulong ba 'yun? Hindi Eventually, naman. pagtatawanan mo na lang yung mga True. nakakahiyang pangyayari sa buhay natin. Ito nga, nagtatawa na nga kami. 'Di ba? What more ikaw? Oo. Oh, tsaka lesson din yan for being mindful. Mhm. Yun naman yung maganda dito. Ayan. Yay! Thank you, Ali, for sharing your story Salamat, with Ali. us. Ako naalala ko lang dati na may ganyan din sa mga ganyang edad ko rin din na hindi naman kapareho kay Ali na parang may tumigil na nagmumotor tapos kumakaway. Parang tinatawag. So kumaway din ako tapos lumapit ako. Doon pagdating ko doon, yung sa likod pala yung kinakaway. Yun yung feeling na parang gusto mo ring mag-iba. Correct. Gusto mo ring lamunin ka ng Oo. lamunin ka ng buhay. Bukasan lupa, tapos lamunin ka doon, tapos mga 6 days and 2 weeks ka doon. Oh, lalo Ganon. na yung edad mo na ganyan. Grabe. Ay nangyari sa amin recently. Oo. Sa Vietnam. Hindi nag-book kami ng Grab sa Vietnam. So dahil syempre hindi kami familiar sa ibang mga sasakyan, Aha. binuksan namin yung akala naming si kuya, alam mo yung nakataas yung paa, tapos nakanganga. Nakakahiya. Good, yun din. Gusto kong lamunin ako ng buhay ng lahat ng mga gulay ng Vietnam. Alam mo yun? Pero, ito yung bagay na ikukwento ko na sa ere. Oho. Ito yung bagay na pagtatawanan na lang natin. Yun naman talaga yun. Yun yung pinakamahalaga dyan na you'll just laugh it off Oho. again. Oh, yun. Parang ganyan din. Same din nangyari sa misis ko. Parang may binili siya, tapos nakapark ako, nag-aantay ako. Paglabas niya, diretso siya dun sa isang sakyan. Binuksan niya, papasok. Ay, nakita yung talaga iba. Ay, sorry. Diba? Tawan-tawa din ako. Totoo. At kita-kita mo yung pangyayari, di ba? Nakakaloka. Ganon. And it's a lesson for mindfulness. Lesson po yan para maging mas mindful tayo. Oo. At meron din may nag-viral dati. Correct. Yung galing siyang convenience store. Tama ba? Angkas ba yun? Ay, Hindi, iba pa. parang sasakyan din. Pumasok siya doon, reklamo siya ng reklamo. Ano ba yan? Wala yung binibili natin. So nagrant na siya, tapos nagulat siya. Iba yung mga kasama niyo sa loob. Nandun pala sa kabilang kotse. Di ba? Nakakaloka yung mga ganyan. May nag-viral din na ganyan na parang, kasi di ba pagka nag-hail ka ng angkas, minsan baka hindi ka nagdo-double check hindi ka sa Oo, masyado. iba yung inangkasan mo. Iba yung inangkasan mo, tapos nagulat ka, bakit nasa Pasig ka na, Pasay ka pupunta. Iba pala yung nag-book doon. Iba. So, In-assume mo. tama. O, di ba? So, yung mga gano'n, nakakatawa siya, nakakahiya at the moment, pero eventually nakakatawa kasi isipin mo, Pasay ang punta mo, napunta ka ng Pasig. Oo. And again, it's also a lesson na maging mindful. Tama. Kasi ang layo ng Pasay sa Pasig. Oo, meron pa nga, yun ang nilagay niya yung hairnet niya sa mukha na Totoo. nag-viral. O, tingnan mo, lesson sa pagiging mindful. 'Di ba? Bakit yung hairnet nasa mukha? Ayan. 'Di ba? At saka syempre, kabisyo. Syempre, kung gusto niyo mag-share katulad nito ng mga nakakatawa, Yes. ni-remind lang sa akin Oo, good vibes talaga.
mag-email daw kayo sa amin. Oo. mahiwagangburnaystory@gmail.com. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! So, nagpapa-shout out si Stephen Mhm. at si Don de la Cruz. Shout out sa Botay family, Nilo, Marlo, and Palo. Ayan, sabi naman ni Rose Emperador, shout out sa mga cashiers ng Maligaya Mart sa Tagumpay, Rodriguez, Rizal. Ayan, shout out po sa inyo. Sa inyo. Sana marami po kayong benta. For sure, busy. Christmas season na eh. Ayan. O siya? Ayan, siya. Marami Madami pa po pa kaming kaming gagawin. gagawin. Bye, Bye. everyone!